Ang tunay na tagumpay ng isang negosyo ay hindi nasusukat sa kung magkano ang kanilang kinikita. Nangyayari ito kapag ang private sector, komunidad at lokal na pamahalaan ay nagtutulungan bilang iisang koponan. Yan ang modernong bayanihan sa mundo ng negosyo. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Taon-taon sa baybayin ng Punta Dumalag sa Davao City, isang tahimik ngunit napakahalagang kwento ng buhay ang nagsisimula. Mula sa ilalim ng buhangin, unti-unting umaahon ang mga bagong pisang pawikan. Ito ang unang hakbang ng kanilang paglalakbay patungo sa malawak na karagatan. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas nagiging marahas ang mundo para sa kanila. Ang banta ng polusyon, pagkasira ng kanilang tirahan, at ang epekto ng climate change, lahat ito ay nagiging hadlang sa kanilang kaligtasan. Kaya naman sa bawat maliit na pawikang matagumpay na nakararating sa dagat, may hatid silang panibagong pag-asa para sa ating kalikasan. Sa Punta Dumalag, matatagpuan ang Aboitiz Cleanergy Park, isang santuaryo at pangunahing lugar ng biodiversity conservation sa buong Davao City. Ang Aboitiz Cleanergy Park ay pinamamahalaan ng Davao Light, isang subsidiary ng Aboitiz Power Corporation na ang layunin ay maghatid ng matatag, abot-kaya at maaasahan na serbisyo. Ang parke na ito used to be a grassland. This is an island during high tide but connected to the mainland during low tide. Dahil nireclaim yung lugar, 24/7 connected siya sa mainland. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng Punta Dumalag sa marine biodiversity ng lugar. Ang baybaying ito ang nagsisilbing kanlungan ng mga pugat ng pawikan. Kaya nagkaroon ng mga karampatang hakbang para masiguro ang kanilang kaligtasan, gayon din ang pagpapanatili sa kalikasan ng kapaligiran. Mga early 2000, may isang government official na may nagkandak ng training and he was informed na may nangitlog na pawikan dito. Then, na-inform nila ang city government about yung pangingitlog na pawikan dito. And kinausap din yung management ng Davao Light kasi gagawa ng conservation effort, special protection ng mga sea turtles, particularly yung mga hawksbill sea turtle. Nagkaroon ng tinatawag na task force pawikan na isa rin kami sa member ng task force na yun. Mula sa isang simpleng task force, lumago at lumawak ang adhikain ng lugar. Ngayon, hindi lamang ito basta tagapagtanggol ng mga pawikan. Ito na ang sentro ng coastal conservation at biodiversity protection sa buong rehiyon. Ang Cleanergy Park ay hindi lamang sanctuary para sa mga critically endangered na hawksbill, green sea at olive ridley turtles. Mula noong taong 2014, yumabong din dito ang isang masaganang mangrove at coastal forest. Ngayon, nagsisilbi itong tahanan sa halos 100 uri ng mga ibon, kabilang ang mga endemic at migratory bird species at iba pang marine animals. For it to be more sustainable, we requested the city government at saka DNR na baka pwede tayo enter into an agreement and gawin natin tong parang parke na. Kung titignan mo kasi Davao City is very popular sa Philippine Eagle. But we are really blessed dito sa Davao no, na kasi not only the Philippine Eagle but we also have mga sea turtles. Mag-iisang dekada na mula nang magkaroon ng kasunduan ang Davao Light, ang Aboitiz Foundation, DENR Region 11 at lokal na pamahalaan ng Davao para sa sanipuersang pagtayo sa Aboitiz Cleanergy Park bilang isang pawikan rescue center. Ang hakbang na ito ay bahagi ng suporta sa Sustainable Development Goal 14 ng United Nations para sa pangangalaga ng buhay sa ilalim ng karagatan. At sa nakalipas na 7 taon,
ang paulit-ulit na pagbabalik ni na Turtle Cleanergy at Turtle Hope kasama ang patuloy na pagsilang ng mga bagong pawikan ay malinaw na patunay na nagbubunga ang mga pagsisikap para sa konserbasyon. The Aboitiz Power Cleanergy Park, helping of course also biodiversity, etc. What is that all about? So in Aboitiz Power, we believe that infrastructure development and environmental sustainability go hand in hand. So as we expand our facilities, we also believe that sustaining the environment in the communities that we serve is equally important. The pawikan is endangered species, is a very important part of the coastal ecosystem in that area. So having the Aboitiz Cleanergy Park as home for this pawikan is a statement from Aboitiz Power that we're here as your reliable partner. We're here to make a long-term impact in the communities that we serve. Kasabay ng paglawak ng conservation efforts, naging kanlungan din ang Cleanergy Park para sa mga pawikang nangangailangan ng tulong at rehabilitasyon. Katuwang ang mga caretaker kagaya ni Rodolfo na isa sa mga nangangalaga ng mga pawikan sa parke. 12 taon na po kami nagtrabaho dito. Dito po tayo sa repository natin po. To sinatawag natin ito po is a rescue center po sa mga pawikan na may mga problema po. Tinatawag namin ito po is PWD po, Pawikan with Disability. 5 months na po ito sa amin po. Ito po, may problema talaga ito. Dinala sa amin, hindi na makakain ng kanyang sarili. So, force feed talaga po, pinana po. Yan po yung butas. Sa bawat pawikang naililigtas at naaalagaan, hatid ay panibagong pagkakataon upang sila'y makabalik sa karagatan at maipagpatuloy ang siklo ng buhay. At sa Cleanergy Park, may mas malalim pang kwento ng pag-aaruga, rehabilitasyon at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga pawikang nangangailangan ng tulong. Isa sa mga problema natin dito, yung mga basura. We need to clean yung mga area na to kasi dito nangingitlog yung pawikan. So we tap mga different organizations from academe, non-government organization, local government organizations, to private organizations to help us with this effort. Yun nga, sabi ko, we're happy with the result. Just imagine it, if we protect them and nandito sila sa Davao City, even mga bata pa, they will be able to experience. Hindi lang sa TV makita, but face to face, no? May encounter sila with the sea turtles dito sa area na to. Lima sa 7 species ng sea turtle sa mundo ang matatagpuan sa mga baybayin at karagatan ng Pilipinas. Kaya naman napakahalaga ng bawat hakbang upang maprotektahan at mapangalagaan ang mga pawikan. Naging venue din siya for learning ng mga bata, especially on conservation. We don't want na yung pawikan, for example in my case, I was already 30 years old bago ako nakita ng actual pawikan. Just imagine it, if we protect them and nandito sila sa Davao City, even mga bata pa, they will be able to experience. Hindi lang sa TV makita, but face to face, no? May encounter sila with the sea turtles dito sa area na to. At sa bawat programang nailulunsad gaya ng Cleanergy Park, naghahatid ito ng positibong pagbabago sa ating kalikasan. Isang pamana para sa mga susunod pang henerasyon. So how does the park actually serve as an educational tool for the next generation? So it's a place for them to have a close encounter and real life experience with the endangered hawksbill turtle. There they'll also learn how to protect our marine biodiversity, conserve the mangroves in the area. It also encourages community involvement, volunteerism, and a shared responsibility to take care of the community in that area. Higit pa sa pagprotekta sa mga pawikan, layon din ng Cleanergy Park na magbigay ng kaalaman at inspirasyon sa mas maraming Pilipino dahil ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng iilang organisasyon. Ito ay responsibilidad na dapat pinagsasaluhan ng buong komunidad. We believe na conservation kasi is not just an effort of one organization, but this is an effort of all. Every single individual
may pwedeng gawin. Plastic, isa sa mga culprit to. Bakit namamatay yung pawikan natin? Sa unang pagharap ng isang pawikan sa karagatan, napakaliit ng tsansa nitong mabuhay. Ngunit sa bawat hatchling na matagumpay na nakararating sa dagat, may panibagong pag-asa. Pag-asa para sa isang uri ng hayop na matagal nang nanganganib. Pag-asa para sa ating mga karagatan. At pag-asa na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, kaya pa nating isalba at maprotektahan ang mga biyayang ipinagkaloob ng kalikasan. Usually mga CSR projects kasi environmental projects is dapat related doon sa business ng isang kumpanya. Ang Aboitiz po kasi is that medyo iba yung pananaw nila. Gusto nila tingnan yung malaking picture. And we know that we can also make difference. Who knows, other organization will also be partnering with us and doing the same thing. If we want to have a bigger impact sa environment, dapat lahat-lahat at magtutulungan. It's not an effort of one, but an effort of all organization. Kapag ang isang kumpanya ay nangako sa sustainability, hindi lamang ang kapaligiran ang nakikinabang, pati na rin ang mga tao. Dahil malaking benepisyo sa mga mamamayan ang malinis, malusog at mayamang pamayanan. Sa pusod ng Zamboanga City, isang misyon ang masidhing hinaharap ng magigiting na miyembro ng Philippine Air Force. Isang laban na hindi ginagamitan ng armas, kundi ng pagmamalasakit. Ito ang Edwin Andrews Air Base Hospital sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City. Ang kaisa-isang ospital ng Philippine Air Force sa Western Mindanao. Ang Edwin Andrews Air Base Hospital is primary nagsaserve siya sa mga personnel ng Philippine Air Force, mga dependent niya, and then mga authorized civilian. So usually yung mga assigned po dito sa Mindanao, yun po yung mga usually kinikater namin. Bahagi rin ng kanilang public service ang magbigay ng aero medical services para sa mga karatig na isla. Kapag may mga for evacuation po ng mga pasyente galing sa Hulo, Tawi-Tawi, or ibang parte ng Mindanao, tumutulong po kami para mailipad po yung mga pasyente natin. Nagsimula bilang medical dispensary ng Sulu Air Task Group noong 1950s. Pinalawig ito bilang ospital noong 1961, dala ng lumalaking pangangailangan ng Philippine Air Force. Pero dahil sa layo at kakulangan ng mga pasilidad, kinalaunan ay na-downgrade ito sa infirmary level. Bilang isang infirmary, sir, limited, sir, ang aming capabilities. Tulad halimbawa, hindi kami makakapag-opera basta-basta unless emergency po yung mga procedure, hindi kami basta makapag-perform. Malaking balakid nga raw ito sa kanilang misyon na tugunan ang mga pangangailangang medikal ng ating kasundaluhan sa Mindanao at pati na rin ng kanilang mga pamilya. Kung halimbawa pong magiging level 1 kami, yung magiging serbisyo po namin sa mga tao, mas lalawak po yung aming operational po. Kung gagawin kaming level 1 at makomply namin kung ano man yung mga requirements, malaking tulong po yun. Hindi lang po para sa Air Force, kundi para po sa mga nangangailangan po ng serbisyo dito sa Mindanao. Mahalaga ang ginagampanang tungkulin ng ating hukbong panghimpapawid.
Kaya naman ang kanilang daing agarang tinugunan ng pinakamalaking conglomerate sa bansa gamit ang kanilang Social Good Program. Isang programang pangkalusugan na naglalayong pagandahin at paunlarin ang iba't ibang mga healthcare facilities sa bansa. Ang pagsasaayos ng mga public health facilities ay bahagi ng pangmatagalang commitment ng SM Foundation para ito makatulong sa pagpapalakas ng public healthcare system sa buong bansa, lalong-lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Sa Zamboanga City, nakapili ito bilang pagkilala at suporta sa ating mga sundalo at kanilang mga pamilya. Gusto kasi natin na makasiguro na may access sila sa dekalidad na serbisyong medikal habang patuloy nilang pinaglilingkuran ang ating bansa. So, nandito tayo sa emergency room ng ating hospital. Dati hanggang dyan lang yung ER natin. Nakapaglagay tayo ng 2 bed and another examining table for the patient. Sa tulong po ng SM Foundation, renovate tong pharmacy natin at nakakapagbigay din po tayo ng mga libreng gamot para sa ating mga kasundaluhan, sa kanilang mga dependents at sa ating mga civilian human resources. Isa sa pinaka-importanting renovation nila, ang Pedia Ward na may kasama na ring read and play room para sa mga kabataan. Para yung mga bata na pasyente namin, hindi nila maramdaman na nasa ospital sila, na parang nasa bahay lang kasi nakakapaglaro din sila dito. Dahil sa mga pagsasaayos na ito, hindi lang mga pasyente ang natulungan, tumaas rin ang moral ng mga medical professionals na nagsisilbi rito. Mas nakaka-boost siya ng na magtrabaho kasi nakikita mo na may nagsusupport sa hospital niyo, sa facilities niyo. So mas nabuboost yung moral namin na mag-cater ng more service para sa mga patient namin. Hatid ng programa ay inspirasyon at pag-asa para mas lalong mapabuti ang kanilang sinumpaang tungkulin. Malaking bagay po yung ginawa ni SM. Ang goal lang naman namin is simple, no? Makapag-deliver ng quality healthcare sa Philippine Air Force personnel, dependents, and authorized civilians. Through SM, natulungan kami na ayusin yung hospital. Dahil sa likod ng bawat matatag na sundalo, nariyan dapat ang malakas na sistemang aalalay at mag-aaruga sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang Edwin Andros Ebes Hospital po, binibigay ang kanyang pasasalamat sa SM Foundation sa walang sawang pagtulong sa amin dito sa Mindanao. No, dahil sa kanila, bilang aming partner, napag-iigi namin ang aming serbisyo sa aming mga kasundaluhan. Although gusto natin i-repair yung mga health centers natin to have a more comfortable place, pinapark ng konti, no? Kasi pinaprioritize natin yung mga commodities na kailangan natin ibigay. Ang health center na ito ay nagsisilbi sa libu-libong residente at mahalagang bahagi ng layunin natin na mailapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga tao. Wait lang, baby. Para sa maraming Pilipino, malaking balakid ang limitadong kita para mapangalagaan ang kalusugan. Kaya naman napakahalaga ng mga libreng serbisyong pangkalusugan na ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Kumiyak ka nun. Bagay na siyang inaasahan ng mga kagaya ni Mildred. Nung pagka nabuntis na ako,
Diyan talaga ako. Tapos pag magkalagnat sila or may ano lang konting hatsing-hatsing, magpunta na ako agad dyan. Malapit man, tapos mag-ano man sila approachable, tapos magbigay din ng anong kailangan, gamot, ganito. Pero may malaking hamong kinakaharap ang mga community health centers. Mainit sa loob, parang medyo crowded pag maraming pag meron silang mga program, parang walang space, ganun po. Dahil ang mga local health centers ang nagsisilbing unang takbuhan ng maraming Pilipino para sa kanilang pangangailangang pangkalusugan, mahalaga na ito'y maayos, dekalidad at komportable. Ito ang dahilan kaya patuloy ang pakikipagtulungan ng foundation ng pinakamalaking conglomerate sa bansa sa mga local government units upang maisaayos ang iba't ibang community health centers sa bansa, kabilang na ang Putik Health Center sa Zamboanga City. Ito ay rekomendado mismo ng City Health Office ng Zamboanga. Dahil sila ang pinakamalapit sa komunidad, siyempre alam nila kung aling mga lugar ang may pinakamalaking pangangailangan. Ang health center na ito ay nagsisilbi sa libu-libong residente at mahalagang bahagi ng layunin natin na mailapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga tao. At siyempre, para makatulong na mabawasan ang pagsisikip sa malalaking ospital. Isa ang Putik Health Center sa 16 na health districts sa Zamboanga City. Nandito yung maternal and child health care natin. Immunizations, family planning, mga methods natin, ginagawa din natin dito, no? Bagamat may budget mula sa pamahalaan, hindi pa rin ito sumasapat para sa pagsasaayos ng pasilidad. Mas kailangan natin ng gamot, although gusto natin i-repair yung mga health centers natin to have a more comfortable place. Pinapark ng konti, no? Kasi pinaprioritize natin yung mga commodities na kailangan natin ibigay. Kaya naman labis ang kanilang tuwa nang nakipag-ugnayan sa kanila ang foundation upang mai-renovate ang kanilang pasilidad. We are glad and na-maximize lahat ng space. Tapos maayos yung consultation room natin, meron ng privacy talaga and space doktora. And then we have a pharmacy, dispensing, no? So yung mga sections na kailangan natin, nandun siya and laid out well. Sa 17 taong pagiging midwife ni Jesusa, nakita raw niya ang malaking pagbabago ng kanilang health center. Kung noon, kailangan pa nilang mag-house to house dahil ayaw puntahan ng mga residente ang kanilang pasilidad, ngayon dumarami na raw ang mga residenteng bumibisita mismo sa kanila. Nung natapos na itong health center, marami ng pasyente pumupunta, mag-immunize, mag-prenatal, at lahat ng pwede namin servisyoan yung mga pasyente, pumupunta na talaga dito. Na-appreciate namin, syempre masaya, kasi napakaganda ng pagkagawa ng SM. Nagbibigay ito ng dignidad sa mga pasyente. Kapag ang isang tao ay pumapasok sa isang malinis, maayos at komportabling health facility, nararamdaman niyang mahalaga siya at karapat-dapat sa dekalidad na pangangalaga. Ito ang tunay na layunin ng SM Foundation. Ang gawing mas accessible, mas maayos ang serbisyong pagkalusugan para sa bawat Pilipino, saan man sila naroroon. Ramdam na ramdam nga raw ni Mildred ang ginhawa sa bago nilang health center. Kahit sa labas, attractive na siya. May aircon na sa loob, hindi na mahirapan kasi mainit. Kasi tapos yung yung door, hindi na siya sa alikabok, close lang po. Kapag may sapat na pasilidad at suporta, mas mabilis ang serbisyo, mas maayos ang pangangalaga, at mas maraming Pilipino ang natutulungan.
So we are very grateful for SM Foundation for this partnership. So together, we will be able to give better service. Yun naman talaga yung goal natin, no? To be able to give better service to the people who really needs the services. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabubuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.